manalangin. Let us pray po. Ama, pagpalain niyo po ang gabing ito, ang inyong pong salita ay dumating sa amin at pakasakdalin niyo kami ng inyong salita. Salamat Ama sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po sabihin natin sa mga katabi natin, God bless you. Sabihin po natin. So, mga kapatid, alam nyo po, ngayong 2025, mayroon pong alignment ng mga planeta. Di ho ba, no? Oo, nabalita At yun sa Biblia po kasi, kapag may mga tanda sa langit, ay may mensahe po ang Diyos sa atin, no? Nang ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay pinanganak, no, sa Bethlehem. Di ba nakita ng mga astrologers yung alignment ng mga planeta, no? Yung tinatawag na stars, no? Sabi po kasi ni Johann Kepler, at isa sa mga ano din po, no, mag-aaral ng ancient yung mga signs sa langit ay mensahe ng Diyos sa atin, no? Nang pinanganak pala si Jesus noong 1st AD ay nakita yung yung planetary alignment ng Jupiter at ng Saturn na nasa constellation ng Pisces, no? Kaya ibig sabihin may tanda na parang mensahe, no, ang Diyos. Oh, ganun po. Kaya kahit po sa panahon natin ngayon ay nagme-mensahe po ang Diyos kahit po sa mga nangyayari pong event, no? Ngayon po, ang kakaiba rito, itong 7 planeta na mag-a-align po ay hindi po ito nangyayari ng every decade or century, kundi bilyong taon. Ibig sabihin po, ngayon lang mangyayari po yun at hindi na natin alam kung kailan pa. Kasi po, rare. Ibig sabihin, yung alignment ng 7 planeta, rare po yun. Hindi po yun, kumbaga po, hindi normal, Ibig sabihin po, nasa panahon na tayo na may minimensahe po ang Diyos na hindi natin dapat palampasin. Amen po ba, no? Hindi natin siya dapat palampasin. So, basahin ko po sa inyo, mga kapatid, no, yung nakalagay po sa Titus chapter 3. Ang sabi po rito sa Titus chapter 3, at ito po yung nakasulat sa verse 4 to 5, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginagawa natin sa ating mga sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Sabihin nga natin, mga kapatid, habag. Habag. Ayan, sabihin nga po natin awa. Awa. Ayan, so, di po ba sa Biblia po ang turo sa atin, ang kaligtasan na tinanggap natin sa Diyos ay galing sa awa ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? No? Dahil po sa habag. Kaya po yung habag ng Diyos, tinatanggap natin yan. No? Kasi yun yung pag-asa natin. No? Kung hindi natin tatanggapin yung awa ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo maliligtas. No? Yun po ang gusto ng Diyos. No? Tanggapin natin yung kanyang awa. So, bakit ba kailangan maawa ang Diyos sa atin? Kasi tayo ay makasalanan Yun po yun, tayo ay makasalanan. So, kailangan niya tayong kaawaan at kailangan niya tayong baguhin. Amen po ba? Mga kapatid, no? Kasi po, pag ang Diyos kumilos na sa atin yung kanyang awa, ang mangyayari po niyan ay babaguhin niya po tayo, no? Ang pagbabago ay mahalaga, no? Kasi po, sa Biblia po ang sabi, ang nakalagay, kapag tayo ay kanyang iniligtas na, at sabi rito, ayon sa kanyang awa, sabi rito, tayo ay huhugasan sa muling kapanganakan. Sabihin nyo nga po, born again. Born again. Ayan, so ipanganganak tayong muli, no? Kapag tayo po ay kinaawaan ng Diyos, no? Inalis niya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, no? So, sabi ng Biblia sa atin nakalagay, sa paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So, mga kapatid, maganda malaman natin, paano ba natin malalaman na tayo ay patuloy po na ginagabayan ng Panginoon, no? Na tayo ay hinuhugasan niya, nililinis niya. Alam niyo po, yung paglilinis, di ba sa Bible, may simbolong ginagamit ang Diyos, tita. No? Di ho ba, naalala ko yung isang preacher, no, na ang sabi ng isang kapatid natin na mangangaral, sabi niya na, di ba sa panganganak daw, may 3 bagay na nangyayari sa babae, di ba?
Di ba, pumuputok yung ano yung tita? Yung panubigan. Di ba may tubig na elemento? Di ba ganyan, ano? So, kung mapapansin nyo po, tapos tita, anong mangyayari pag na-e-ere na yung bata? Anong ginagawa sa bata? Binibit. Di ba tita, inaano? Opo. Opo. Oo, di ba ganun po? Tama, para umiyak. So, Tama na may buhay. opo. May buhay. So, di ba mga kapatid, no, yung buhay, inilalabas sa pamamagitan ng tubig. Tama ho ba? Kasi may tubig, doon siya nabuo, no? So, kung titingnan nyo, mga kapatid, di ba, na ano, nasa Biblia po, no, ginagamit yung elemento ng tubig, no? Para ipanganak ang isang tao po. Di ho ba, no? Hugasan ng tubig. Opo, hinuhugasan tayo ng tubig, nililinis tayo, no? Ngayon may isang elemento din na ginagamit din ang Diyos sa paglilinis. Di ba yung apoy? Di ba tita yung apoy? Sabi ng Biblia, ang banal na espiritu ay kahalintulad tita ng dila ng apoy, di ba? Nang bumaba ang espiritu ng Diyos sa mga kapatid natin noong araw ng Pentecostes. Mababasa natin sa ikalawang kabanata ng mga gawa, no? Ang Espiritu Santo ay apoy. Anong ginagawa po ng apoy pag may dumarating na apoy po? Di ba ano? Daming nasusunog. Nasusunog, tita. Naalala niyo yung wildfire sa Los Angeles, di ho ba? Nakita niyo po, wash out, gamitin natin burnout. Di ba? Lahat ng bahay sa California, Galing sa taas. Sa Los Angeles. opo, sa Los Angeles, Bakit ka nagpasok galing sa taas? Yung ano, apoy? kasi po, normal po yung nagkaka-wildfire. May panahon po sa mga bansa tulad ng sa Australia nagkaka-wildfire, pero ito matindi. Kasi parang pinakamatinding wildfire na nangyari ito sa kasaysayan ng Amerika. Grabe po, no? Ibig sabihin po, may elementong may mas matinding elemento na kung bakit nangyari po 'yon. Ganun po 'yon. Pero ako naniniwala na ano po ng Diyos 'yon, mensahe niya. Opo. God's message po, no? Lahat ng nangyayari sa tao, may mensahe po ang Diyos. Halimbawa, maaring sa LA, particular, 'di ba, ati sa Hollywood na ang mga tao doon Wala na Diyos. baka hindi na nila kinikilala ang Diyos at iniinsulto pa nila ang Diyos. So, opo, di ba napanood nyo? Ininsulto nila Na talaga, zero mention ang Ininsulto ang Diyos. So, ang nangyayari po, maaring nagparamdam ang Diyos. Na nakakalimutan nyo na yata na ako ang may-ari ng lahat ng bagay, no? Ano meron? Di ho ba, no? So, pinaramdam ng Diyos na hindi tayo pwedeng magyabang dahil may pera tayo. Tandaan natin, ang Diyos ang lahat. Siya po, sa Kanya galing lahat. No? Wala tayong pag-aari. No? Yun po yun. Kaya ano po, kailangan kong dapat tayong may kilalanin ang Diyos po. Amen po ba? No? So ang tanong sa atin, paano ba natin malalaman na tayo po ay nasa kaligtasan, nasa Diyos tayo, no? Basahin niyo po yung unang Juan. Ito mga kapatid ang nakasulat, no? Sabi po sa unang Juan, basahin ko lang po yung tatlong bagay po, no, para malaman natin na nakakasunod tayo sa Diyos at tayo po ay kasama sa mga tao na iniligtas ng Diyos, no? Ito ang sabi ng unang Juan, chapter 2, 1 to 6. Basahin niyo po at pakinggan niyo po ito. Sabi rito, mga anak, sabi ni Juan, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay nagkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Nakita niyo po, di ba? So, mapapansin niyo po sa sinabi ni Juan na tayong mga mananampalataya, may panahon na nakakagawa tayo ng mali. Tama po ba? Nagkakasala tayo. Ako nga po may napanood ako, no, na kinikilala kong pastor, no? Alam niyo ho ba, tita, na na-booking na may babae yung pastor? Ay? Sa matagal na panahon, hindi alam. Pero magaling siyang pastor, no? So, ano po yun? Naalis siya sa pagpapastor kasi nalaman ng mga tao, nalaman din ng mga pastor na kasama niya, no? So, kung titingnan natin mga kapatid, no, may panahon nagkasala, no? Tama ho ba, no? Opo. Pero alam natin na siya po ay kasama sa mga kapatid natin. Tama ho ba, no? Siya po ay kabilang sa mga tao na tinawag ng Diyos. Nagkasala lamang siya, no? Ngayon ang tanong sa atin, anong gagawin natin kapag tayo ay kasama na sa kawan ng Diyos pero nakagawa tayo ng mali, no? Sabi ng Biblia sa atin nakalagay, kung ang sino man ay nagkasala, may tigapamagitan tayo.
ang Panginoong Jesucristo na matuwid. Ibig sabihin po, kung tayo ay nagkamali, kailangan humingi tayo sa Diyos ng, ano po? Tama, kapatawaran, no? At huwag kayong matakot kasi gusto ng Diyos, sa tuwing tayo ay may maling nagagawa, kailangan ihingi agad natin ng tawad, no? Kasi po, yun ang tanda na tayo po ay may Holy Spirit. Amen po ba? No, mga kapatid, no? Ang Holy Spirit ang naglilid sa atin para magsisi. Alam niyo po, ang mga hindi born again, ganito yan. Kahit magkasala ng magkasala, okay lang po sa kanila yon. Yun ang totoo, no? Ang mga wala po sa Diyos, no? Yung mga hindi pa kilala ang Diyos, alam niyo po, kahit magkasala sila ng magkasala, maliit o malaki, okay lang sa kanila. No, tita, hindi sila nagigilty, o kung guilty man sila, ay ang tingin nila ay babawiin ko na lang, magpapakabait uli ako, parang ganyan, no? Pero yung sasabihin nila, Panginoong Diyos, kung may Diyos man, nakagawa ako ng mali, patawarin niyo ako. Hindi yun nagagawa. So, ibig sabihin mga kapatid, isa yun sa mga bagay na pinakikita ng Bible sa atin, na palatandaan na ang isang taong may Diyos at born again siya, siya po ay marunong humingi ng tawad. At ang sabi ng Bible, tingnan niyo po ang sabi, siya ang sabi rito, nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So, di ba mga kapatid, ano ang salita ng Diyos? Ano ang kanyang utos sa atin? Para tayo ay tanggapin ng Diyos. Ano yung unang sinermo ng Panginoong Jesucristo? Na siya'y mangaral. Yung sinabi niya, no, sabi niya, repent and believe. Di ba mga kapatid, no? Opo, sabi rito, may nakalagay po, no? May, basahin ko yung sinabi ni Apostol Pablo. Okay, tingnan nyo to mga kapatid, no, sa chapter 20. Ito, tingnan nyo po. Basahin ko lang po ito, no? Ito ay nakasulat sa chapter 20. So sabi rito, verse 21, sinasabi ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May mapapansin kayong mga kapatid, no, sa binasa natin. No? Sabi, may nakalagay, ako'y nagsasaksi, sabi ni Pablo, no? Sinasabi ko yung sinasabi ng Diyos sa akin na mahalagang gawin ng tao, no? Ang sabi niya, pagsisisi sa harapan ng Diyos at pananampalataya sa pangalan ni Jesucristo. Kaya itong mga bagay na ito, hindi natin binabaliwala. Tama po ba mga kapatid, no? Kapag tayo po ay may maling puso, may maling pananaw, hihingi tayo ng tawad, no? Kasi pag hihingi tayo ng tawad at nakakahingi tayo ng tawad, ibig sabihin po, yun po yung palatandaan na nasa atin ang Holy Spirit. Mga kapatid, no? At ang sabi ng Bible, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Yun po yung unang bagay, mga kapatid, no? Ang unang bagay na tayo po ay nasa Diyos at tayo ay may katiyakan na tayo ay nasa Diyos, sinusunod natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Amen ba? Amen. At ang unang sinasabi ng Diyos sa atin, repent and believe. Laging ganun mga kapatid, no? Magsisi tayo at manalig sa pangalan ni Kristo. Yun ang ginagawa natin. Alam niyo ho ba na yung kahit pa ulit-ulit natin ginagawa yan, tita, mahalaga ba na ulit-ulitin natin ang pagsisisi at pananampalataya? Yes, mga kapatid. Alam niyo po ba na yung dalawang bagay na yan ang mahalaga sa Diyos na ginagawa natin? Amen po ba? No? Repent and believe. No? Huwag tayong magsawang magsisi. Tama po ba? Huwag tayong magsawang magbalik loob. Kasi gusto ng Diyos yun, no? Kailangan tayong maging sakdal mga kapatid, no? Every sin, kailangan hihingi natin ng tawad. Ganun po yun, no? Hindi pwedeng hindi. Yun yung unang bagay. Palatandaan na isa tayong born again, no? Ikalawang bagay po, na tayo ay sa Diyos. Alam niyo ho ba na kapag tayo ay mga born again, alam niyo ho, isa sa mga palatandaan, mahal natin ang mga kapatid. Amen po ba? No? Meron tayong malasakit, hindi lang sa kapwa, isa sa pinagmamalasakitan nating matindi ay ang, sino po? Yung ating mga kasamahan, mga kapatid po natin, no? Basahin ko po yung unang Juan din. Sabi rito, tingnan nyo itong mga kapatid, no? Basahin ko yung unang Juan, ha? Basahin ko po yung chapter 2. Ito ang sabi rito, mga kapatid, no? Tingnan nyo po, verse 9, chapter 2 ng unang Juan. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Naintindihan nyo pa? Ulitin ko pa, sabi rito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid. So, kung titingnan nyo po, ang tinutukoy na kapatid, hindi yung kapatid sa laman, hindi po yun, ano? Ang tinutukoy na kapatid dito, yung mga ano natin, yung mga kasama din natin na mga born again. Alam nyo po ang totoong born again,
hindi mo isisit-sit yung kapatid mo, hindi mo aawayin ng talikuran ang kapatid mo. Amen po ba? Kundi, magmamalasakit ka sa kapatid mo. Amen ba ron? So mga kapatid, ganun, di ba? Espiritu ng ano yun eh. Kumbaga po, tayong mga mananampalataya, no? Yung mga naniniwala sa Diyos, ano po eh, kailangan makita sa atin yung tinatawag mga kapatid na pagmamahal, no? Sa mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan siya sa liwanag. At sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Tama mo ba? Kapatid, no? Sabi rito, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ibig sabihin po, hindi pa talaga born again. No? Opo, kapag wala tayong malasakit sa mga kapatid natin, wala tayong yun nga po, no, wala tayong malasakit, pagmamahal, concern, ibig sabihin may problema tayo, no? Baka mamaya ano lang tayo, no? Sarili lang natin yung iniisip natin. Pero pag tayo po ay mga born again, may malasakit tayo sa mga kapatiran. Tama ho ba? At mahalaga po, no? Sabi ng Bible nakalagay, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. So grabe pala, no? Ibig sabihin po pala, pag hindi pa tayo born again, nasa church tayo, halimbawa, no? Kung yung puso natin ay walang malasakit, no? Alam niyo po yung salitang malasakit? Ibig sabihin, punong ganito eh. Ano, tita? Oo, may concern tayo. Isa sa mga concern natin, akayin sila sa tama. Amen po ba, no? Isa sa mga concern din natin, patuloy silang maglingkod sa Diyos. Amen ba, tita? Yes, no? Isa sa mga concern natin, lumago ang mga kapatiran. Tama po ba, no? So, paglago sa biyaya. Sabi, di ba may utos sa atin? Sabi, lumago kayo sa biyaya. Di ba, tita? Sabi ng Bible, mag-grow tayo sa grace ng Diyos. So, mangyayari lang yan kapag tayo po ay nagmamalasakitan. No? Yun po yun. Kaya, born again tayo kung nagmamalasakit tayo sa mga kapatid. Pero kung sabihin natin na, tita, wala akong pakialam dyan, yaman yan. Parang gano'n. Hindi tayo nagmamalasakit, mahirap po yun. No? So, ito yung ikatlong bagay naman na tayo po ay mga born again po. No? Sabi rito, unang Juan chapter 2, basahin ko itong mga kapatid, no? At basahin ko yung 15, no? Ang isang bagay na ikaw ay born again po, sabi rito ay ang pag-ibig mo sa Diyos ang pinakamataas. Amen ba ron? Amen. So, mga kapatid, tandaan nyo po, ano tita yung unang utos sa Bible? Yung unang utos? Ibigin mo ang, tama, no? Ibigin mo ang Diyos. Ang totoo nun ganito, yung utos na yon hindi nasusunod ng tao. Tama ko ba? Tita? Oh. Kasi kung bakit hindi, kasi tita, normal sa tao na ibigin ang sarili. Tama ko ba? So, hindi normal sa atin na ibigin yung Diyos. Yan to. Bilang tao na nagkakasala, no? Bilang taong makasalanan. Kasi tayo ay makasalanan eh. So, pag tayo ay nasa kasalanan, ang unang minamahal natin, sino tita? Sarili natin. Kaya nga, di ba may propesiya sa Biblia, sa mga huling araw daw, ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Di ba tita nakasulat sa Timoteo? May nakasulat na titindi tita ang pag-ibig ng tao sa sarili niya. Kaya napansin niyo po kahit sa social media, di ba? Yung mga nagsiselfie-selfie, napapansin niyo, hindi naman masamang selfie. Pero makikita niyo po, kapag ikaw ay masyado kang makasarili, inaangat mo yung sarili mo, talagang puro mukha mo, puro ikaw ay pag-lift up, no? Kumbaga, hindi na yung normal yung ginagawa ng marami na, sabi nila, self-esteem daw tita, di ba? Magkaroon tayo ng self-esteem. Pero totoo po nun, masyado na tayo nagiging proud sa sarili natin, no? Kaya kahit, di ba ate sa Hollywood, ang mga tao sa Hollywood, masyadong proud sa sarili. Opo. Pero, yun nga po, hindi lang sa Hollywood, kahit sa atin. Tama ho ba, no? Na we are so, ego. No? Yung ego natin, egoism, matindi, tita. Ang ganda ko. Opo. Yan ganda ko, yan ganyan. Pero, di ba may babala sa atin na kapag tayo ay mas umiibig sa sarili, sa mundo, at hindi sa Diyos, di ba ang sabi ng Bible, hindi talaga tayo totoong mga Christians. Di ba sabi? So, eto po, pakinggan nyo to ha. Etong masakit na pananalita to, pero sana marinig ng mga kapatid. Sabi dito, huwag niyong ibigin ang mundo, ni ang mga bagay na nasa mundo, sapagkat ang sino man
ang umiibig sa mundo, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba ron? So, ibig sabihin, ang pag-ibig natin, saan nakaukol lang po? Kanino nakaukol? Sa Diyos, no? Siya talaga. Siya po talaga. Ano nga, ako, kahit, di ba, kaya ganito po, no, naalala ko po, no, bago ako magtuloy-tuloy lang, di ba, ito yung ayaw ng dyablo? Amen po ba? Ayaw ng dyablo na ang tao ay, ibigin ang Diyos ng sa lahat ng bagay, no? Kaya alam niyo po, kaya matalino ang dyablo eh. Ang ginawa niya, tinuruan ng dyablo ang mga tao na gumawa ng mga sariling Diyos, tita. No? Psychological eh. May sa pag-aaral ng psychology, ang daw no, ang tao daw kaya niyang gumawa ng sarili niyang mga Diyos. Kaya di ba tita napansin niyo po sa ancient times, sa mga lumang panahon, maraming Diyos, tama ho ba? Nandiyan si Jupiter, tita. Sinasamba ang araw, tama ho ba? Ang tao ay tayo ay gumagawa ng sariling mga Diyos. At Diyos-Diyosan, di ba sumamba rin ang Israel sa baka, tita? At ang sabi nila, yun ang totoong Diyos. Tama ba, tita? Kaya, kinokorap ng dyablo ang pag-ibig sa Diyos na tingnan nyo po ito mga kapatid, ito masakit na pananalita to, pero sana walang masaktan, bahala na. Di ba may, pag-fiesta ng Quiapo, tita, di ba may inilalabas na imahen? Di ba? At milyon-milyon ang dumadalo para lang mahawakan, mahibo. At ang sabi, yun ang Diyos. At saka sinabi ng pare na yun ay hiwa-hiwalay. Hindi buo. Sinabi ng pare na hiwa-hiwalay yung ulo, iba yung ayan. Sinabi nila ng katotohanan, ganun pa rin sila. Opo. Diba? Kung titingnan nyo, di ba parang, kasi ang tao, sakit natin na gusto natin makita ang Diyos, to see is to believe, di ba? So ang nangyayari, parang hinahayaan lang ng mga relihiyong, tita, na yung imahe ng Diyos ay manggaling sa pag-ukit ng tao, tita, na gumawa naman ng milagro yung larawan. Kaya okay lang yan. Total naman, hindi naman yan nalang sinasamba. Yung totoong Diyos naman daw. Pero bakit may larawan? Tama ba, tita? Bakit kailangan na makita pa natin ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay nasa atin. Tama ho ba? So, hindi po totoo ang pag-ibig sa Diyos na ganon. Na sinasabi nila, mahal ko ang Diyos, pero yung pala, sarili mo lang yun. Tama ho ba? Invento lang ng isip mo, di ba? Debosyon mo lang. Pero hindi galing sa katotohanan. Alam niyo ho ba na maraming tao na panatiko sa kinikilala nilang Diyos, pero hindi ang tunay na Diyos. Amen po ba, tita? Ang tunay po na Diyos, nakatira siya, kanino po, tita? Yung tunay na Jesus, tita, saan nakatira? Opo, no? Wala siya sa labas natin. Siya ay nasa loob natin, no? Kaya ang sabi rito, ang pag-ibig sa Diyos, sabi nga ng Bible sa atin, kung minamahal natin ang mundo, sabi ng Bible, hindi sa Diyos yung nasa atin, no? At eto pa po, tingnan nyo may isa pa pong makikita tayo rito, no? Pag sinabing pag-ibig sa Diyos, ano ang ginagawa ng tao? Tingnan nyo po, pakinggan nyo to mga kapatid, yung sinabi sa unang Juan din, na eto yung mas iniibig ng tao kaysa sa Diyos, no? Tingnan nyo po ito, no? Yung imbalance, unhealthy na pananaw. Sabi rito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi galing sa Diyos, kundi sa mundo. Ano po ba yung tatlong bagay na yon na napansin yung mga kapatid, no? Sabi rito, masamang pita ng laman. Ibig sabihin ng mga tao, mga bagay na lang ng makatao yung ginagawa, no? Opo, mga makamundong bagay. Wala nang panahon sa Diyos, ate, no? Puro na lang tita? Oo, sa mundo na lang. Oo. Puro na lang, tama ate, puro na lang trabaho. Wala nang panahon na manalangin, di ba? Na sa isang panalangin lang ate, may biyayang nakalaan, no? Sa oras na ibinibigay mo sa tunay na Diyos, may biyaya po yun, no? Kaysa ibuhos mo ang ibuhos, sabi nga ng Diyos 6 na araw, magtrabaho kayo. Di ba sabi ng Diyos? Pero maglaan, tama ate, maglaan kayo ng araw sa akin. Isa lang ang hinihingi ng Diyos sa araw. Atin na yung 6, tama ko ba? Pero tita, nagagawa ba ng mga tao yun? Di ba hindi, no? Di ba ate? Tama. At kahit yung 7 araw, kinukuha pa natin. Tama ho ba? So kasi puro sarili natin ang iniisip natin. Ang hindi natin alam, kapag ang Diyos ang iniisip natin,
biyaya sa atin, ate, no? Oo. Ibig sabihin, yun ang mas pakikinabangan natin, tita. Tama ho ba, no? buhay. Mas may pakinabang. Akala kasi ng mga tao, hindi naman ako makikinabang sa spiritual. Hindi ho totoo yun. Oo. Mas may pakinabang tayo kapag inuna natin ang Diyos. Amen ba rin, mga kapatid, no? No? Pag inuna mo ang Diyos, mga kapatid, kaya niyang ibigay kung ano yung kailangan mo, kung ano yung bagay na kailangan natin at nararapat sa atin, hindi ipagkakait ng Diyos yun. Bakit? Inuna mo siya eh. Tama ko ba? Kaya mga kapatid, no? Mahalaga na ang pag-ibig natin sa Diyos ang inuuna natin. Amen po ba? Amen. So, ang born again po, unang-una, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay nagmamahal sa mga kapatid at tayo po ay may pag-ibig sa Diyos. Alam niyo po kapag nasa atin yung tatlong yun, ibig sabihin, nasa akin ang Holy Spirit. Ay, may gumagabay sa atin. So mga kapatid, mag-pray tayo, okay? At ilapit natin sa Diyos ang ating mga buhay, yung ating mga trabaho. Tayo po tumayong lahat. Manalangin tayo. Ama, pagpalain niyo po mga kapatid namin sa De La Costa. Pagpalain niyo po mga kapatid namin na nandito ngayon mula sa mga bata hanggang sa mga matanda. Salamat po nandito sila, Ama, sa bahay na ito na tinalaga niyo po para magdaos kami. Salamat sa buhay ng Tita Virgie, patuloy niyo siyang gamitin. We are asking, Father God, na anuman ang kanyang prayers, ipagkaloob niyo po, paboran niyo po siya. At panalangin din namin, Ama, Tita Loleng. Alam niyo po na may karamdaman po siya. Yes. Ama, kayo ang nakakaalam dahil kayo ang may hawak ng buhay namin. Kung gusto niyo pong i-extend po siya, Ama, humihingi kami ng habag sa inyo. Pero nasa inyo pong kapangyarihan. Ama, tulungan niyo si Tita, bigyan niyo po siya ng kapayapaan. At Ama, kung may mga bagay pa si Tita na kailangan niyang isettle sa inyo, ipahayag niyo sa kanya. Dahil Ama, kailangan po sa aming pagharap sa inyo, kami po ay walang bahid dungis, kami pinatawad niyo na sa lahat ng aming pagkakasala. Yes. Naniniwala kami, Ama, na ang pagsisisi po ay gusto niyo para lagi kaming makleanse, malinis kami. At mahalaga, Father, na may relasyon kami sa inyo, personal na relasyon. Dahil ito ang hinihingi niyo sa amin, Father, na bumalik kami sa inyo, Ama, na kami magbalik loob sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Jesus Christ. Yes. Magsisi kami ng totoo sa inyong harapan. Ipalinis namin ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng aming pagkakasala. Dahil ito lang ang paraan para kami maging sakdal sa inyong harapan. At naniniwala kami, Ama, kung kami ay totoong nagsisi at sumampalatay sa pangalan ni Jesus, nilinis nyo na kami, pinatawad nyo na kami. At huwag kaming maglupaypay kapag may mga dinadaanan kaming mga trial sa buhay. Naniniwala kami, Ama, na nagpapalakas sa amin ang bawat trials. Nagpapalakas sa amin ang bawat pagsubok. At ito ang dahilan kung kaya kami nagiging marunong, nagiging malalim sa inyo. Ama, samahan niyo mga kapatid, palakasin niyo kaming lahat. At nawa po, ang mga kapatid namin dito, pagpalain niyo silang lahat, Ama. Sa kanilang mga ginagawa, trabaho, hanap buhay. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ipagkaloob po ninyo. Naniniwala kami, Father, kung uunahin namin kayo, walang bagay na hindi nyo ibibigay at idaragdag sa amin. Ito ang aming panalangin, Ama. Salamat po sa inyong salita sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Sa pagkakaloob natin mga kapatid, ating awitin habang tayo po ay nagbibigay po sa Panginoon, no, ng ating mga love offering po at mga ikapo kung ano man po ay awitin natin ang Seek the Kingdom of God. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama,
tinatalaga namin ang gabing ito sa inyo, ang buong linggong ito, palakasin nyo ang mga kapatid, samahan nyo kami, at nawa Ama, papagtagumpayin nyo kami sa lahat ng aming gagawin. Yes. At salamat po na kayo ang makapangyarihan na Diyos sa lahat ng bagay, na wala kaming pwedeng ipagmalaki at wala kaming kayang gawin kung wala kayo sa amin. Yes. Kaya Ama, gamitin yung mga kapatid, gawin nyo kaming daluyan ng biyaya. Lahat ng nandito ang mga kapatid namin, Ama, palakasin nyo sila, gamitin nyo sila, at nawa Ama, makapag-akay pa kami ng mga kaluluwa para sila din po'y makakilala sa inyo. Yes, Salamat amen. po sa gabing ito. Samahan nyo kami sa Diyos na tumawag sa ating sa biyaya. Samahan niya tayo ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. 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 God bless po, mga kapatid. God bless. God bless. God bless. God bless.